Magandang araw sa inyong lahat na nakikinig. Ako nga pala si Mang Rolly. Alam ko, maraming mga taong naniniwala sa mga aswang at kababalaghan, at may bago akong kwentong aswang at kababalaghan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko, at mag-thumbs up para ipagpatuloy natin sa paggawa ng kwento. Pwede rin kayong mag-comment sa baba o kaya pwede ninyong ipadala ang mga kwentong karanasan tungkol sa aswang at kababalaghan. College kami noon, graduating, at halos wala nang ginagawa sa school. Ang ginagawa lang namin noon ay pumasok, tumambay, at kung may oras, mag-a-apply. Kasama ko noon ang mga kaklose ko, si Alex at si Dindin. High school pa lang kasi, magkakabarkada na kami. Ang eskwelahan namin noong high school ay merong isang lumang building. Ayon kay Alex, na may ate na dating instructor sa school na iyon, ay meron daw talaga doong nagpaparamdam. Since doon siya laging naiiwan sa isa sa mga room, madalas daw may tumatawag sa pangalan niya. Ang lumang building pala na ito, doon mo makikita ang library, audiovisual room, at ilang classrooms ng mga college students. Dahil sobrang bored kami noong mga panahon na yon, ay napagdesisyonan naming alamin kung totoo nga yung kwento ng ate ni Alex, kung meron at kung gaano karami ang mga kaluluwang ligaw sa building na yon. Alas 6 ng gabi, nasa ika-4 na floor kami ng building na yon. Sinimulan na namin ang pamamatsyag. Nagkikwentuhan pa nga kami ng mga nakakatakot nun. Ayon kasi kay Alex, ay mas mararamdaman mo ang mga multo kapag pinag-uusapan sila. Ilang minuto pa ang lumipas nang makarinig kami ng tawa. Imposibleng isa sa amin yon. Paano ba naman kasi? Ang boses ng tawang yon ay galing sa bata. Tapos, saglit lang yung tawa na yun. Nawala na lang bigla. Kami naman, deadma. Tuloy ang kwentuhan. Nung ako na ang magkikwento, ay narinig na naman namin siya. Humahagikik. Boses batang mangngisi. Kahit na nasa college building kami. Patay ang mga ilaw at nasa ika-4 na palapag. Hinanap namin ang boses kung saan ito nagmumula. Tapos, dun kami dinala ng mga tawa na yon sa isang classroom. Nasa loob ang hagikik. Malakas ang ngisi nito. Noong mga panahon na yon, alam naming may mali na. Ang classroom kasi na pinanggagalingan ng tawa ay nakakandado sa labas. Hindi na kami nagtagal nun. Dumiretso na kaming bumaba. Ang nakapagtataka dito ay patuloy pa rin naming naririnig yung bata. Pagdating sa baba ay tuloy-tuloy ang lakad. Hindi kami tumakbo. Baka kung anong isipin ng mga nakakakita. Pagkatapos ay pumara na kami ng taxi papunta sa bahay nila Alex. Katulad ng lagi naming nakakasanayan. Doon din kasi banda ang apartment namin ni Dindin. Nasa tabi ako ng driver at yung dalawa nasa likod. Habang binabagtas namin ang highway, ay biglang sumigaw ang driver. Tapos, itinabi niya yung taxi. "Boss, bakit?" Tanong ko sa kanya. "Pasensya na po, kailangan po nating bumalik." Sagot ng driver na nauutal pa. Nagtaka naman kami pero hinayaan na lang namin siya. Pinatay niya naman yung metro. Pagkatapos ay umikot na siya pabalik. Nung nakarating na kami kanina Alex, ay saka nagkwento yung driver.
Habang nagdadrive daw kasi, may nakita siyang katabi ng dalawa kong kaibigan sa likod. Isang bata. Duguan daw ito at tumatawa. Nung pasakay pa lamang kami, ay katabi na daw ito namin. Pero hindi niya napansin na nakasakay din pala ito. Ayon sa kanya, ay bumalik daw siya kung saan kami sumasakay para hindi na kami masundan at para walang hindi magandang mangyari sa amin. OJT ako noon sa isang hotel sa Santa Rosa, Laguna. Siyempre, hindi mawawala ang mga kwentong kababalaghan. Isa na dito, ayon sa trainer namin, ang room 520. Madalas umanong nagrereklamo ang mga guest na nasa room na yon. Tuwing gabi, may kung sino na lang ang kumakatok sa pinto. Tapos, tatawag ang guest sa front desk. Galit na galit dahil nabubulabog sila sa gitna ng gabi. Pero alam naming walang kung sinong empleyado ang magtatangkang kumatok sa pintuan ng guest unless may kailangan. Madalas lamang na andun ang mga empleyado kapag nagdadala ng pagkain o maglilinis ng kwarto. Pero hindi sa kalagitnaan ng gabi. Kapag tinitingnan naman namin ang CCTV ng hotel, wala namang taong dumadaan o kumakatok sa kwartong ito. Bawat palapag noon ay merong isang room attendant at isang OJT para maglinis ng kwarto pagkatapos mag-check out ng guest. At tuwing Lunes naman, nagpapalitan ng floors ang mga naka-OJT. Second week ko noon at swerte, sa 5th floor ako. At sa pamamalagi ko doon ay dalawang pangyayaring hindi ko makakalimutan ang naranasan ko. First day ko noon para maglinis. Na-late pa ako, kaya pagkalagay ko ng bag sa locker, ay dumiretso na ako agad sa hagdan, paakyat ng 5th floor. Siya nga pala, bawal po kaming gumamit ng elevator dahil prioritize yung guest noon. Wala ding service elevator kasi 3 stars lang yung hotel na yon. Pagdating ng 5th floor ay hinanap ko kaagad yung cart. Dahil kapag may cart sa labas ng room, ibig sabihin ay andun din ang attendant na naglilinis. Nakita ko ito sa dulo, sa right wing ng hotel, sa room 520. Diretso na akong pumasok noon sa loob. Tapos, may lagaslas ng tubig na sa banyo. Bukas yung pintuan at sa likod ng shower curtain, merong nakatayo. I assume na si Kuya Mark yun, naglilinis ng bathtub. Tinanggal ko naman yung bed cover at punda ng mga unan. Inayos ko na ito tapos nilabas sa kwarto. Pagkadating ko sa pintuan, ay may nabangga ako. Di ko kasi nakita agad kasi natatakpan ng paningin ko yung buhat-buhat na linen. Nung tiningnan ko kung sino, si Kuya Mark. Saan ka galing, Kuya Mark? Tanong ko. Sa baba. Nagpa-meeting si Sir Jun. Hassle nga eh. Kung kailan puno yung 5th floor. Inis na sagot nito. Hindi na lamang ako kumibo, pero sinilip ko ulit yung banyo na sana pala ay hindi ko na lang ginawa. Paano ba naman kasi ang buong paligid ng banyo sobrang tahimik, walang katao-tao. Nung sumunod na araw, doon na room ulit ang inuna naming linisin. Habang naglilinis ay tumunog ang telepono. Sinugot naman yun ni Kuya Mark. Sinuot niya yung uniform, tapos nagpaalam saglit.
Pinapatawag daw siya sa baba ni Sir Jun. Nung mag-isa na ako sa kwarto, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Pero pinilisan ko na lang ang kilos. Inilatag ko ang huling layer ng bed cover at siniguradong flat at walang gusot. Bumalik ako sa cart noon na nasa labas para kumuha ng punda. Pagkalingon ko ulit sa kwarto, napakamot ako. Yung bed cover na kakaayos ko lang, gusot na ulit. Alam mo yung parang may umupo. Mas lalong hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko noon. At bago pa lumala, ay lumabas na muna ako sa kwarto. At hinintay ko si Kuya Mark na bumalik. Isa akong HR sa isang agency sa Cavite. Unang trabaho ko ito, kaya masaya ako. Kumbaga, eager to learn at mag-invest ng effort sa lahat ng gagawin. Bagyong Undoy noon. Isang araw, bago ang bagyo, ay nagsabi na si boss kung hindi kayang pumasok ay ayos lang. Tapos, kung may dapat tapusin, sa bahay na lang iuwi ang trabaho. Wala akong computer noon sa bahay. Bukod sa ayaw kong matambakan at mga rag sa may iwang trabaho pagbalik, ay malapit lang din naman ako sa opisina. Kaya pinili ko na lang na pumasok. Umaga pa lang, nagpaparamdam na ang bagyo. Tinawagan ko nun si Lilia, yung kaibigan ko sa trabaho. Tinanong ko kung papasok ba ito. Sa kasamaang palad ay hindi ito pinayagan ng mama niya. Yung iba din, hindi pinapasok. Malakas kasi umano yung bagyo. In short, mukhang ako lang ata ang papasok. Bago ko ibaba ang telepono, ay may sinabi sa akin si Lilia. Mag-ingat daw ako. Hindi sa tinatakot niya ako pero may mga kwento-kwento daw kasi sa opisina tungkol sa mga nagpaparamdam. Halata sa boses ni Lilia na hindi ito nagbibiro. Huminga na lamang ako ng malalim at pinagdasal na sana hindi mangyari sa akin yon. Pumasok na rin ako noon. Buti na lamang din at andun si Manong Guard. Sinek niya yung bag ko bago pumasok. Nginitian ko na lamang siya at dumiretso na ako ng opisina. Maliit lang ang opisina namin noon. 2 computer unit. Yung isa sa boss namin. Wala itong separator o cubicle, kaya kita namin ang mga nasa paligid. Nag-time in ako sa biometrics na nasa bandang likod ng last row ng computer units. Sa mga nakalagin na din sa mga biometrics, alam natin na tuwing ilalagay natin yung log o fingerprints doon, ay nagta-thank you yun pagkatapos. Tapos, binuksan ko ng computer ko. At pagkatapos ay kinuha ang mga folders. Bigla akong napatigil. Narinig ko kasi na nag-thank you ulit ang biometrics. Di ba nga, katulad ng sinabi ko, magte-thank you lang ito kapag may naglalag o nagsascan ng fingerprints. Nagkibit balikat ako nun. Inisip ko na baka lang din may pumasok na iba maliban sa akin. Nagpatuloy ako sa ginagawa. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos ng mga tatrabahuin nang biglang narinig ko yung pagbukas ng printer ng boss ko. Tumigil ako saglit sa ginagawa ko. Tapos, nawala ulit ito. Medyo natakot na ako noon. Kaya nagmadali na ako ng konti. Kahit mga lahati man lang sana sa ginagawa ko. Binuksan ko yung cellphone ko at nagpatugtog ng music. Pangtanggal takot na rin. Tapos, biglang sa kalagitnaan ng mga pinapatugtog ko, nakarinig ako.
Yung tipong sumasabay sa tugtog ng cellphone. Lumingat-lingat ako nun. Sinundan ng pinagmumula ng boses. Tapos napansin kong ang tunog ay galing sa pwesto ng boss ko. Abot tanaw ko ito at sigurado akong walang katao-tao doon. Dito na nagsimulang magtayuan ng mga balahibo ko. Sobrang lakas ng kaba ko nun at hirap na hirap ako sa paghinga. Kinalma ko ang sarili ko nun. Pumikit ako. Huminga ng malalim at nagdasal. Mangyak-ngyak na ako at parang nabablackout. Hindi na ako makagalaw ng maayos. Pinatay ko ang cellphone at nagdasal. Kasabay ng pagpatay ko ng sounds, ay nawala na din ang tunog na sumasabay dito. Muli ay tinuloy ko ang trabaho. Binilisan ko pa ng matapos na. Pero habang tumatagal, ay nakakaramdam ako ng bigat ng mga mata. Alam mo yung parang sobrang puyat ka. Tapos papikit-pikit at napapayo ko. Hindi ito normal sa akin. Ni minsan, hindi ako ganito sa opisina. Lalo na at kumpleto naman ang tulog ko. Habang unti-unti akong napapapikit, biglang may umihip sa tenga ko. Tapos, nakarinig ako ng isang boses. Ang sabi niya, "Ano?" Dun na ako nababalikwas. Tumakbo ko at sumigaw. Hindi ko na alam ang gagawin ko nun. Saka pumasok yung gwardya sa pinto. Tinanong kung ayos lang ba ako. Hindi ako makasagot nun. Sigaw lang ako ng sigaw at iyak ng iyak. Matapos kong kumalma at nakainom ng tubig, ay kinuwento ko sa kanya ang naranasan ko. Kahit ang gwardya mismo ay nagpatotoo nito. May mga nagpaparamdam daw talaga sa lugar na ito. Nakiusap na lamang ako sa kanya na samaan ako hanggang sa matapos ako sa ginagawa. Pumayag naman siya. At pagkatapos ng trabaho ko, kahit pa sobrang lakas ng ulan, ay umuwi na rin ako. Ayaw kong abutin pa ng kung ano sa opisina na yon. After 4 months, nag-resign na ako nung may makita akong ibang oportunidad. Hanggang ngayon, hinding-hindi ko makakalimutan ang karanasan na yon. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.